bilang Katoliko. Kasi ako, bigla ako mag-iglesia ni Manalo dahil sa wala akong kaalaman tungkol sa mga bagay na mahalaga na pinapatigos nila sa akin. Kaya mga topic natin, una-una tungkol sa tanda sa loob. Kung bakit tayo may mga tanda. Sinasabi nila, ng mga iglesia, na hindi daw dapat maglagay ng tanda sa loob. Kasi nga, yan daw ay tanda ni Satanas. Pero kung may tanda sa loob mula sa Diyos, at may tanda sa loob sa kamay mula kay Satanas. Kaya pag-uusapan natin ito. Unahin na natin ang mula sa Diyos. Ezekiel 9, Ng 1-6. Ezekiel 9:1-6. Ito po ang sinasabi. Sumigaw si Yahweh, halika kayo, mga tinalaga upang magpahirap sa lungsod. Dalhin ninyo ang inyong mga sandata. Mula sa pintuan sa ilagan, pumasok ang aning taong tigi-tigi-isa ng sandata. May kasama silang nakasuot na kayong lino at may panulat sa baywang. Tumayo sila sa may altar na tanso. Noon, ang kaluwalhatian ni Yahweh na nasa pagitan ng mga kerubin ay tumaas papunta sa pasukan ng templo. Tinawag niya ang lalaki na kadamit ng telang lino at may panulat sa baywang. Sinabi niya rito, libutin mo ang lungsod ng Jerusalem at lagyan mo ng tatak sa loob ang lahat ng nagdalamahati dahil sa mga kasuklang-suklang na ginawa roon. Sa iba naman ay narinig ko sinabi niya, sumunod kayo sa kanya at patayin ninyo ang mga taga-roon. Huwag kayong magtitira. Maliban sa mga may tanda sa loob. Patayin niyo lahat ng mga taga-roon. Matanda, binata, dalaga, babae, bata. Umpisahan niyo sa santuaryo. Inulangan nilang patayin ng matandang pinuno ng bayan sa harap ng bahay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makita niyo, ang naglagay ng tanda ay ang ating Panginoon Jesus. No? Kaya may tanda, meron tayo kahit isa nilalagay dito. No? Palaw na, ano ba yan? Sa ako. Amen? Ito yung pinapatigos ito ng ibang religion sa atin. Kaya wala kang alam, maniniwala ka. Kasi meron din talaga tanda sa Satanas. Pangsunod, Pahayag 9, 1-6. Pahayag 9, 1-6. Ito po ang sinasabi. Hinipan ng ikalimang anghel ang kanyang trompeta at nakita kong nahulog sa lupa sa bituin. Ibinigay sa bituin ang susi ng Panginoon napakalalim.
Pinuksan ng bituin ng bangin, may lumabas ng mga panauso, tulad ng puso ng malaking torno, kaya nagdilim ang araw at ang kapamu. May naglapas ang mga balang mula sa uso at kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kakayanang malakit, tulad ng pananakit ng mga alagdan. Ipinagpiling sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punong kahoy, o anumang halaman. Ang mga tao lamang na walang takat ng Diyos sa noo ang maaari nilang saktan. Hindi pinahintulutan ang mga balang na patayin ang mga taong ito, kundi pahirapan lamang sa loob ng limang buwan para agad ng alakdan ang kirot na tulog ng mga balang na ito. Sa loob ng panahon iyon, hahanapin ang mga tao kanyang pangakalan, ngunit hindi ito matatagpuan. Nanaisin nila ang pangakalan, ngunit lalayuan sila nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nakuha niya yung salita ng Diyos. Kaya huwag kayong naniniwala sa mga paliwanag. Verse 3. Pahayag 7 verse 3. Huwag mo na ninyong pinsalain ng lupa, ang dagat, o mga punong kahoy. Hanggat hindi pa natin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. Ang Satanas. Ito naman ang tandaan sa Satanas, ha? Pahayag 15. Pahayag 15 verse 2. May nakita akong parang dagat na kristal na nagliliyan. Nakita ko rin ang mga agtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito. At sa nagtataglay ng tilang nakatumbas na kanyang pangalan. Nakatayo sila sa dagat na kristal, hawak ang mga alpang bigay sa kanila ng Diyos. Okay? Ulit tayo. Pahayag 14 verse 9. Pahayag 14 verse 9. At sumunod sa dalawa, ang ikatong anghel na sumisigaw ng malakas. Sino ang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay ay paiinumin ng Diyos ng anak ng kanyang puot na walang halong ibinuho sa kopa ng kanyang galing. Pahihirapan sila sa apoy na supre sa harapan ng mga banal na anghel at ng kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay? Pahayag 13, 16 to 18. Pahayag 13, 16 to 18. Ito po ang sinasabi. Sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa loob, maging sila'y dakila o mama, mayaman o mahirap, alipin o malaga, at walang maaaring magpintang o bumili, maliban sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas niyo. Kailangan dito ang karunungan, maaaring malaman ng sino ang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. Tatlong 6. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Nung araw, meron isang
bilihin. Amen? Kaya nakakatakot. Pero siguro, hindi ko lang kung natuloy. Matagal na yun. Okay, yan ang mga tatak ni Satanas. Okay, ang tatandaan nyo, meron tatak si Satanas, meron tatak ang Diyos. Kaya yung mga pinapaliwanag na ibang religions, huwag kayo basta-basta nakikinig. Ang sinasabi ng nila, yung tatak ni Satanas, hindi nila sinasabi yung tatak ng Diyos. Nakuha niyo? Amen. Kaya ako hindi na matangal kasi wala akong alam. Okay? Sunod. Tungkol sa araw na itinangin. Diba? Hindi sila nagpipiesta. Hindi sila araw ng Pasko. Ayaw nila yun. Amen? Ecclesiastico 33. Ecclesiastico 33, verse 7 to 9. 33, 7 to 9. Bakit may araw na itinutuloy na higit kaysa iba? Gayong iisa namang araw ang sumisikat sa buong sanbaon. Sapagkat may mga araw na itinangin ang Panginoon na itatag niya ang mga panahon at mga kapistahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May araw siyang pinagpala at pinapagal at mayroon namang itinuli na pangkalangin. Amen. Okay. Hebreo 4, 5 to 6. Kaya, tama ho tayo. Mayroon tayong araw na kapistahan. May araw tayong itinangin. Kaya huwag tayo nakikinig na basta-basta. Hebreo 4, 5 to 6. Hebreo 4, 5 to 6. At muli pa niyong sinabi, hindi sila makapapasok at ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok at nakapagpahinga dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit may mga inaanyayahan pa rin magpahinga sa piling ng Diyos. Kaya muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw na tinatawag niyang ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, iyang inyong puso, huwag patigasin. Kung ang mga tao noon ay nabigyan ni Josue na lubos na kapahingahan, hindi ka sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw na kapahingahan. Kung paano nagpahinga ang Diyos ay kapitong araw, mayroon din kapahingahan na panglaan sa mga tao sumasampalataya sa Diyos. Sapagkat ang sino mang makapasok at makapahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang paggawa tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga ina, dapat talaga igalang, dapat talagang gawin. Kaya, pag-araw na nito, kung nagkakabaho ka, tumigil ka. Pagpahinga ka, unahin mo ang Diyos. Kung meron pang tindahan, isarado mo. Pag-araw na nito. Pag natapos ka na, siguro pag-uwi na ng gabi. Kung may kumigili pa, saka mo lang pusan, pahinga mo na. Amen? Kung nasa kamay ka lang, at kung nasa malayo, nakasarap mo talaga. Amen po ba? Sarado mo. Alam araw na yun, araw na pamamahinga. At yun ang gusto ng Diyos. Kaya iba naghihirap, magulo ang tahanan. Kasi ang araw ng linggo, yung araw ng pamamahinga, ay hindi magbigay sa Diyos. Yun ay para sa Kanya. Amen? Sunod, tungkol sa larawan. Karunungan 16, verse 6. Karunungan 16,
verse 6. Ang may pahirap na yan ay isang babala lamang kapag dahil binigyan ko sila ng isang salisan ng kaligtasan. Ang ahas na tansunod ay isang paalala sa kanila na hinihingi ng iyong kautusan. Ang sino mang tumingin doon ay naligtas sa kagat ng ahas, ngunit hindi sa kisa ng kanilang nakita, kundi sa kapangyarihan mo ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ibig sabihin, pinahintulutan na yung karawan. Ang panahon nila Moises, di ba? Pinakagat sa mga ahas, yung mga Israelita, kasi reklamador. Reklamo na reklamo. Inalis sa pagkaalipin, dadalhin sa lupang pangako. Nagre-reklamo pa rin. Bakit mo kami inalis sa Ehipto? Kahit alipin kami, hirap na sila. Yung matitigat na trabaho ang binibigay sa kanila. No? Ang gusto na Diyos, maging magaan ang kanilang gampanin, trabaho. Pero siyempre, maglalakad ka lang, dadaan ka sa ilang, parang ganito. Mula ka lumpit, pupunta kayo sa alam, naintindihan nyo? Ganun ang panahon na nyo. Naglalakad lang pinagreklamo ang tao. Yung 40 days na paglalakbay, apat na kumara. Sa langit ng Diyos, anong ginawa ng Diyos? Apat na taon. 40 days to 40 years. Nakuha nyo, gano'n kalayo? 40 days to 40 years. Halimbawa, tayo, may sakit ka. Nandito ka na sa Diyos. Tinuturo na sa'yo, mag-umbisal ka. Magbigay ka ng araw ng linggo. Mag-rosaryo ka everyday. Parang 3 a.m. Amen? Ano pa? Umatay ka ng COP. Reklamo ka ng reklamo. Gumagawa ka, pero nagre-reklamo ka. Ang gusto mo, tumalik ka kaagad. Sana gagaling ka sa loob na 1 taon. Magreklamo ka. Yung 1 taon mo, aabutin na 10. Nagreklamo, kayo magtatanong. Bakit ganito, Lord? Sunod na ako ng sunod. Kahit walang pamasahe, naglalakad ako. At hindi ko pa. Ganun pala. Alam mo, sa utak mo lang. Kapag nag-iisip ka, hindi nilalabas ng bibig mo, hindi ka nagkakasala. Nagtatanong ka, ano mo ganito? Mulong nasa isip mo na. Hindi pa rin binibigay ng Diyos yung kahilingin ko. Hindi mo pa nilalabas ng bibig. Hindi ka pa magkakasala. Natural sa atin yun, di ba? Magtanong, magtaka. Bakit ganito? Wala akong pagbabago sa buhay ko. Pero huwag i-reklamo mo. No? Natural lang yun. It is true. It is reality. Magtatanong ka sa isip mo, kung ilalabas pa sa mga tao, yung reklamo mo, pinararatang mo pa sa iba, matutuwagan ko sa'yo. Lalo dadaan, imbis na yung pangako niya sa program of details, extension pala ng paghihirap mo, hindi lalabas. Tinuturo ko sa inyo para madali kayong umasenso, madali kayong gumaling, madali kayong magpanalo. Amen? Palakpakan natin ang Diyos ng Lord. Kaya na yung 23. Every year. 9:23. Ito po ang sinasabi. Ang mga bagay sa sambahan iyon ay larawan lamang ng mga nasa langit at kinakailangan linisin sa pamamagitan ng mga handog. Ngunit, higit na mabubuting handog ang kinakailangan sa paglilinis ng mga bagay sa sambahan ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi ka rin nakatuto sa larawan, kundi sa may-ari ng larawan. At kung paano ka niya panunugdan, maghahanap ka sa kanya ng mabubuti mo gawa. Amen? Hindi yung pupunta ka, pupunasan mo ng pupunasan. Lalagyan mo sa mga tibid mo, may sakit ka, may sakit ka. Tapos paglabas mo, walang yaka pa rin, mandalaya ka pa rin. Hindi mo yun ang pamamaraan. Nakuha niyo ako? No? Hindi, kapag inano na siya, titigil kayo, hindi ka nagpapako eh. Magbigay ka na lang doon sa Diyos. Yung mahirap sa'yo, gawin mo. Amen?
lang. Karunungan 14, verse 17. Karunungan 14, verse 17. Ito po ang sinasabi. Sa malayong lugar pagkarian, ay may mga nasasabupang nais ng parangal sa hari. Ngunit dahil sa kalayuan, ay hindi nila ito magawa ng harapan. Kaya gumagawa sila ng larawan ng hari, batay sa kanilang mga imahinasyon. At ito ay hinahanggagan ng papuri at paggalang. Ang ambisyon naman, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ano na yun? Kapag ang hari, di ba, may mga hari yan. So, kailangan makilala niya yung hari. Katulad natin, yung bishop natin, kailangan may narawan ng mga bishop sa bawat simbahan. Amen? Ganun po yun. Pero hindi para sambahin, kundi para ipakilala sa tao na ito ang bishop. Kuha niyo ako? Yung panahon na yun, ang tao walang alam, sinasamba. At yun ang mali. Amen. Sunod. Deuteronomio 4, verse 28 hanggang 29. Ang salita kapag tatapunan sa inyo ay maglilingkod kayo sa mga Diyos-Diyos ang kahoy at bato na gawa ng mga tao. Sila ay hindi nakakakita, nakaririnig, nakakaamoy, ni nakakakain. Gayunman, matatagpuan ninyong muli si Yahweh kung siya ay buong puso ninyong hahanapin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halimbawa, may mga Katoliko na ang pananaw ay mali. Diba? Masyado tayo under sa mga dalawan. Halos kahit walang pera, bibili ka ng sampalitan. Wala namang pera eh. Yung ₱1 bibili ka ng sampalitan. Isasabit sa kanya mga altar. Eh kesa ilagay mo doon,
ating Diyos na buhay. Amen? Bakit? Kapag hindi nila ginawa yun, ano sinasabi sa banal na aklat? Ang hindi uminom ng aking dugo at hindi kainin ang aking laman, hindi siya makakapunta sa langit. Kaya kailangan nilang gawin. Naintindihan niyo? Tayo, everyday, may misa. Kahit pumunta ka sa ibang bansa, may misa. Kasi mahalaga po ang magawa ng dugo ni Jesus na komplikado. Bawa, walang niya asawa ko. Nag-asawa ko ng batang mabait, iwalay. Kahit pinakasa, nasa buhay, kasalanan ako. Naintindihan niyo? Ngayon, para makatanggap ako ng katawan ng dugo ni Jesus, kailangan ko mag-umpisa. At kung kinakailangan iwanan ko yung asawa ko, o yung pinakasama ko, kailangan kong iwan. Kung gusto ko maglingkod ang tapat sa Diyos. Naintindihan niyo? Mahirap. Mahirap gawin. Naintindihan mo. Okay? O kaya, kung makakanda na kayo, pwede naman yung makakatira na lang. O kaya, isang tomboy sa babae, sa babae. Ano ang kadalasan sa lahat, babae sa babae, lalaki, ay hindi mga kagayon. Lalaki sa lalaki, nag-iwalay din. Ang nagtatagal ang babae sa babae. Ngayon, meron akong kinausap ng linggo. May ansaya na yung batang babae. Ang edad niya yata, 21. Akala ko, 17 lang. Tapos ang bata ko lang nagtungkol, 22. Hindi lang siya nakakatulog. Nakakatulog. Sabi ko, may ansaya nila. Tinansayin ko muna, hindi nanay. Sabi ko, nagsisimba ka ba, nay? Wala pa 60 years old, di ba akong matanda sa akin? Inantawa na lang, alam ko sa 60 years old na ba? Bibigyan ko ka na. Nagbibigyan ko ng 50 ng linggo. Wala pa ako si Senta. Baka ako si Senta na yun. Hindi lang siya nagsisimba. Doon siya trabaho. Ang anak niya, eto na, matutulog. Pinangalala ko yung dalawang tomo. Sabi ko, may anak din akong tulad mo. Pero, nakapagpasok na yun. At alam niya yung tama at mali. At mga professional yun. Ngayon kayo, mga bata, hindi kayo nakapagtapos na ang pag-aaral. At ganyan kayo. Ang masama, hindi masama ang tomboy. Hindi kasalanan kung maging tomboy ka. Amen? Ang kasalanan, yung gagawin nyo. Yung magkakaroon kayo ng kalaswahan. Yun na ang kasalanan. Kung kaya nyo pigilin nyo. Kaya ikaw may sakit. Ngayon, ang solusyon, ngayon pa lang dinala sa Manila. Pag-aaral ko yata sa iba. Ngayon lang dinala. Ito, umatin ka, ito nanay. Na wala kang magagawa, at gagawin mo sa buhay mo. Hindi ka ang gagawin mo, magulo, hirap na hirap siya. Sabi ko naman na sa Diyos, hindi ko na maghanap buhay. Tapos nagkaroon kami, prayer, awit ng pastor. Binanggit ko kasi bago pa lang makakaan sa gawain, dinala sa akin. Okay, nag-aaral ng pastor eh. Lumuluha na yung pamilya. Hanggang sa pinagtayo, umiiyak na. Awit pa lang ng pastor. Kasi nagtatama nila, ang Diyos. Amen, mahal sila ng Diyos. Wala silang alam. Bukod sa Diyos. Kaya sabi ko, magbago kayo. Okay na, magsama kayo. Wala nang problema doon. Alam mo ba lang, walang dapat paunayan, ha? Hindi kumikibo kasi mga bata. 24 years old, 21. Pero, ang Diyos ay pamunting pastor. Amen? Ang Diyos hindi siya after sa makasalanan, kundi ang gusto lang niya, magbalik loob ang makasalanan. Kaya natin sa naalala ko mga kabarkada ko, kung nakalapit lang sila, kahit
sundin natin ang kasalanan. Bilang pagsamba, Gawa 10. Gawa 10, verse 25 to 26. Gawa 10. Ito po ang sinasabi. Sa harap nito at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo kayo. Ako'y tao rin tulad ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ano? Yan yung sinasabi ng iglesia. Nagtututo sila. At sabi nila, si Jesus ay tao lang at hindi magiging Diyos kahit kailan. Anong prueba? Sabi ko. Sinabi niya, sa banal na aklat, ano yung sinabi ni Jesus? Nung nilulukuran siya, nagpapapirata sa harapan niya, ang tao, sinabi niya, siya hindi dapat sambahin, sapagat siya'y tao rin tulad ninyo. Ang nagsalita pa lang, si Pedro. Hinanap ko yun. Hindi pa ako nagpapasa, wala pang SOC, charismatic pa lang. Siguro mga way back 1983. Wala pa SOC. May Bible ako, hindi ko naman binabasa. Sabi ko saan nakalagay yan? Sa bagong tipan. Nagbasa ako mula Mateo, tinapos ko yun. Tinahanap ko. Yung si Jesus ang nagsalita. Nakita ko si Pedro ang nagsabi. Tinanong ko siya, sabi mo, si Jesus ang nagsalita. Oo, nasa Biblia. Ano ba Biblia ang pinabanggit mo? Kahit hindi Biblia ng Katoliko, kahit Biblia ng Bornake, o ano pang iba, walang nakasaad doon na si Jesus ang nagsalita. Sabi niya, hindi nasa Bible, saan nga? Sa pasugo. Tingnan niyo, sinungaling pala mga iglesia. Kaya marami na sa kanila ang umaalis kapag nakita nila ang katotohanan. Kaya lang, iba talagang namuhay na sila. Kaya sabi ko, sinungaling pala kayo. Bakit nilalagay sa pasugo iba? Hindi naman si Jesus ang nagsalita, kundi si Pedro. Kahit anong Biblia, kahit ibang sex pa ng Biblia, wala si Jesus. Hindi sila pumigo. At sabi ko, ayaw ko na sumama sa inyo. Hindi kayo totoo. Amen? Okay. Siguro way nito, sabi ko, totoo kaya ako mga religion na ito. Pinakita lang ng Diyos sa akin na hindi sila tunay na religion. Amen? Bilang pagdalang, okay, Daniel 2. Daniel 2. Daniel 2:46. Ito pating Nebuchadnezzar na dapat ang mukha sa lupa at nagbigay galang kay Daniel. Pagkatapos inutos niya ang handugan ng insenso at ibang pang-alay. Sinabi niya kay Daniel, tunay na ang Diyos mo ang pinakadakila sa lahat ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari. Siya tagapagpahayag ng mga hiwaga, kaya naipahayag mo ang hiwagang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Yung hari, no, hindi siya sumamba. Di ba yung mga Muslim, ganun yung sumamba yun. Pero yung hari, yun ay paggalang kay Daniel, hindi pagsamba. Kaya ang pagsamba, conforme sa puso mo, nakuha niyo po ba ako? Kung yung action mo, gano'n, halimbawa, di ba, pag tumatala pare, yung ulo mo, bilang paggalang o pagbati, kasi sa hapon, arigato. Hindi yung pagsamba, yun ay pagbati. Kaya nga, ganyan na sila yun. Pag mga pare nata, lumanyang bilang paggalang sa kanya, hindi pagsamba. Naintindihan niya ako? Yun ay conforme sa laman ng puso mo. Kung sinasama mo yung tao, ikaw ang nagkakasama. Naintindihan niya ako? Sa puso mo, ginagawa ko lang. Dahil siya ay lingkod ng Diyos. Amen? Okay. Ganun
dinala sa kanyang silid. Ang salita ng Diyos. Salamat Diyos. Salamat sa Diyos. Binuhay ni Eliseo yung bata. Amen. Kaya siya gumalang at pasalamat kay Eliseo na lingkod ng Diyos. Naintindihan niyo? Hindi para sa mind sa Eliseo, kundi igan para pasalamatan sapagkat siya lingkod ng Diyos at binuhay niya ang kanyang anak. Okay, palakpakan natin ang Diyos ibuhay. Sunod, bukod sa krus. Sinasabi nila, nag-aantanda tayo ng krus. May multo daw sa simbahan. Ano ba naman ako yan? Hindi lang dapat mag-antanda. Kaya nawala ako mag-antanda sa simbahan. Pag kumanta na ako sa simbahan, hindi na ako nag-aantanda. Kasi nga, nakakarinig ako ng gano'n sa kanila. Kumanta. Kaya nga, matatakay ka rin. Kung wala kang alam. Kaya kailangan natin talagang may nagpapaliwanag. Ang sinasabi rito, 1 Corinto 1 verse 18. 1 Corinto 1 verse 18. Ito po ang sinasabi. Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit, ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Ang salita ng Diyos! Salamat Diyos. Hindi naman dapat na yung krus ay sampahin sapagkat dapat daw yan isinumpa sapagkat yan ipinako si Jesus. Yun ang paliwanag nila. Pero tayo, diba, dahil sa krus na yan, at namatay si Jesus sa krus, kaya tayo maliligtas. Amen? Amen. Kaya yung mga ang mensahe tungkol ay kahangalan para sa mga tao naliligaw ng landas. Ngunit ito'y yung krus, ang krus, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Ako niya? Okay. Sunod. Galatia 6 verse 14. Galatia 6 verse 14. Ito po ang sinasabi. Huwag na bang mangyari sa akin ang ganoon. Ang ipinagmamalaki ko ay ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin. At ako naman patay na rin sa mundo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mamatay sa Jesus sa krus at tinanggap natin at nanalig tayo sa Kanya, kailangan patay na yung dati nating pagkatao. Hindi ka na yung dating pangalan mo. Iba na. Amen? Bago na ang pangalan ko kung si Celia, bagong Celia na ako. Hindi na yung lumang Celia. Amen? Na may ugali, hindi magaganda. Okay, sunod. Filipos 3:18 to 19. Filipos 3:18 to 19. Ito po ang sinasabi. Tulad ng maliit kong sabihin sa inyo, at ngayon ito ang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig na kanilang katawan. Ikinaralaman nila mga bagay na dapat sanang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na makalupa. Ang salita ng Diyos. Salamat Diyos. Ito na ako kapilala iglesia. Kaya naman pinakita ngayon. Mas matanda siya sa akin. Siguro kung ang edad ko ng panahon na yun ay 27, 25, ang edad niya ay mga 50 na. Kaya parang nanay ko na rin siya. Ngayon,
Pinakailan siya. Bakit? Ano yan, ikot ko? Nag-iikot mo ka pa, hirap ka na sa buwan. Yun ang talaga dapat gawin. Dahil ako mga araw, wala pa. Wala pang SOC, no? Kaya naglalagay sa atin, may kita siya, may ikapunin mga bata. Kung yung lima sila, anin, nilalagay na yun. Yung sa anak niya na nawala, hindi na makita, kapag-alapag, pero nakita niya. Mabait yung nanay, wala na yung asawa, patay na. Kaya siya lang nagkaharap buhay. Kaya dalawang anak niya, kinuha kong mag-ibon sa tindahan para may talong-tera. Kaya nga medyo na mababait naman ang iglesia. Mabait naman sila, hindi sila nagkaraya, hindi nang lolo. Ano pa? Hindi ko nakita ng lolo sa pera. Matapat naman. Kaya para ako natatangay, mababait sila. Pagsasampayan, mga bata, nakapulo, nakapagtalong, kahit mahirap ang buwan. Nakita ko ganito pala sila sumunod. Kaya nakakaya. Kaya tayo na yun na, kaya lang, habang tumatagal, nagkaroon din naman sila ng bahay sa Quezon City, makabili sila. May isang anak siya lalaki na nag-abroad. Nag-Saudi karoon at yun lang tumutulong sa kanya, kaya nakabili ng bahay. Kasi mabait niya na natin, nakabili ng bahay sa Quezon City. Kaya nagkahiwa-hiwalay kami, at napunta ko ng Bulacan, napunta siya sa Batasan Hill, sa Quezon City, may bahay siya doon. Pero sa ngayon, nakikita ko bahay nila, mamatay na yung tanda, isang taon. Tapos yung mga anak na lalaki, parang naging atin pa yung iba. Hindi ko ito sabihin, hindi ko nakita kung wala ang buhay ng lahat. Pero, ang Diyos nga, diba, napakabuting Diyos. Kahit diba ngayon niya, sumusunod siya sa batas na alam niya, dapat sundin. Ano siya talaga? At mabuting tao yung babae. Kaya yung anak niya naman na nakapag-abroad sa ibang bansa, yun ang tumutulong sa kanila. Kaya kala, hindi full ang biyaya. Hindi ko sabihin, hindi kompleto yung biyaya. Naintindihan niyo ako? Kalahati ng biyaya dumadali sa kanila. Yung tatlong anak niya ay naging ating pa. Yung anak ng babae, nakapagpuan niya na magulungin ang buhay. Kaya nga, tinitingnan pa reality ng nangyayari sa buhay ng tao. Kaya napakahalaga rin na tama yung ating pagsamba at tama yung ating ginagawa. Amen! Tama nga ang ginagawa mo, mali naman ang pagsamba. Hindi ba nabibiyayaan lahat? Nakuha niyo ako? Kalahati na ang nabibiyayaan. Kasi makadiyos naman yung matanda eh. Mabait, hindi nang kakaya. Hindi gumagawa ng masama. Kaya lang, mali na yung kanyang pagsamba. Kaya ang biyayang binigay sa kanya, dahil ang Diyos ay mabuting Diyos, binigyan siya ng sariling, ang hirap na talaga ng buwan. Ganito lang ang bahay na mula dyan. Mula doon, ito lang. Inuupahan lang niya. Mula dito, ganito. Kaya kami higa dito. Nakahiga lang ako. Nasa labas na yung kubeta. Ganito siya kahirap. Pero sabi ko nga, dahil nandun yung pananalig niya sa Diyos, hindi siya pinabayaan. Binigay siya ng isang anak na nag-abroad upang makabili siya ng bahay at lupa sa Batasan Hills. Di ba yung Batasan? Doon siya nakatira hanggang ngayon sa mga bahay. At nandun pa rin sila. Ibig kong sabihin, kala, hindi lahat ibinigay. Ngayon, kung ito talagang nasa tamang pagsamba natin at nasa tama tayong pagsunod, ang biyaya ay buo. Ibig sabihin, may anak namang isang magiging problema mo, hindi kalahati. Hindi lamang, parang isa lang, at magbabago pa. Naintindihan niyo ako? Sana nakuha yung paliwanag ko. No? Sa simpleng, maintindihan ko. Kaya nag-a-apply ako ng realidad ng buhay ng tao para makuha ninyo ang ibig kong iparating. Amen? John 3 verse 14. John 3 verse 14. Ito po ang
ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Kaya nga diba, yung katawan ng dugo ni Jesus, itinataas para makita nyo. Amen? Amen. Kapag itinataas, ito ang aking katawan. Titignan nyo yun. Hindi nyo titignan yung pare. Tinitignan yung pare. Guwapo naman yung pare. O mga bango. Ang titignan nyo yung tinapay. At kung kayo mananalig na siya yun, si Jesus yun, humiling ka ron. Humiling ka ng tawad, saan ka humiling? Sapagkat may sakit ka, cancer. Humiling ka ron. Kung naniniwala ka siya yun, kung paano yung tinataas mo sa diba, ang ahas sa ilang, lahat ng tumingin, hindi namatay. Yun ang ibig sabihin nun, kung ka humiling. At tutugunin ka na, Diyos. Amen? Kaya nga po yan, ito ang aking dugo. Ang bagat lumang ano ba yun? Para sa ikakapagpatawad ng kasalanan ng mga tao. Sasabihin mo, Panginoon ko, at Diyos ko, tsaka ka humiling. Una, humiling ka muna ng tawad, tapos humiling ka na. Kasi kailangan malinis ka. Eh, kakasin-kasin mo na, may humiling ka kayo. Diba? Magkakalat ka na, pagod ka po. Tapos, kailangan mo muna humingi ng tawad bago ka humiling. Hiling tayo na hiling eh. Hindi ka pa nakakahingi ng tawad. Tandaan nyo, bago kayo humiling, humingi muna kayo ng tawad sa Diyos, sa pangalan ni Jesus. At yung ikakadalangin ninyo, nanay mo, anak mo, ikakadalangin mo, ihihingi mo rin siya ng tawad para bago ka humiling ng kagalingan mula sa Diyos. Para granted kayo, hindi masayang yung dasal nyo. Naintindihan niyo ako? Sana na po yung mensahe, no? Marami pa ako yan ako sana, pero mag-aalas 3 na. Ano oras ang misa? Alas 4. Alas 4 ba, Mas? Ikaw pwede ba ako 10 minutes? Okay. O, yung ibang Diyos-Diyosan, binabatikos tayo sa mga Diyos-Diyosan daw yan. O, ito yung ibang Diyos-Diyosan. Pag sinamba niyo po yan, samba kayo ba? May rebulto ka. Si Ninyo. Sinasambon siya bilang Diyos, yung larawan. Yun ang mali. Naintindihan niyo ako? Ang sambay niyo, yung may-ari ng larawan, si Jesus Christ. Nakuha niyo ako. Hindi yung larawan ng ninyo. Ninyo. Bigyan mo naman ako ng asawa, ninyo. Hindi, okay lang. Nakuha niya ako. Okay. Ibang Diyos-Diyosan. Para may alam kayo. Efeso 5, verse 5. Efeso 5, verse 5. Efeso 5, verse 5. Ito po ang sinasabi. Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ng Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakit sa pagtatakmasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yung masakit ka, yung mga kapatid mo, ayaw mong bigyan ng kapirasong lupa. Yun ang sakit. May pera ka, hindi ka magpangutang. At mga kapatid mo, dinagamutan mo pa. Yun ang masakit.
ayos Kaya pa yung rin. time na yun, iyak siya. Sabi ko, aaminin sa inyo, hindi ko pa mapapatawag niya, kapatid ko na lalaki. Pero dahil nandito sa salita ng Diyos, pakinggan ko. Ngayon sa oras na ito, pinagkatawag ko. Umiiyak. Ako yung asawa. Kasi nakita ko pag hinihirap ang kuya ko. Hirap na hirap siya sa buhay. Yung pinagpilahan, ubus din. Ibinenta yung lupa. Sakit ko. Lupa nila. Kaya sabi ko, ganito pala ang Diyos. Kapag Diyos, hindi na kailangan pagpaliwanag. Ako dumalaki talaga. Tugulin mo ako kung dapat kong gawin dito. Kasi mga professional kong aharapin ko. Amen? Meron ko kayo matakot. Ang Diyos ang kikilos. Amen. Filipos 3, verse 19. Filipos 3, verse 19. Ito po ang sinasabi. Kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ito na yun. Sapagkat ang dinidiyos nila ay nahihinig ng kanilang katawan. Ikinararangan nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at walang iniisip kundi ang mga bagay na makalupa. Ang salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Ibig sabihin ko sa pamaligaya, kahit mali, ito ka. Bisyo, kung pamaligaya, hindi ka mapigil. Nagsasamba ka sa Diyos-Diyosan. Ayaw mo tumaya. Amen. Pangatlo, Roma 15, ay unang Samuel pala. Unang Samuel 15, verse 23. Ang pagsuway sa kanya ay kasinsama ng pagkukulang at ang katigasan ng uloy tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katigasan ng ulo. Yung puti, gagawin itim. Yung verde, gagawin puti. Ano ibig sabihin? Ha? Yung sinabi mo, pag pipilitan mo, na ikaw ang tama. Katigasan ng ulo. Amen? Kahit mali, ipaglalaban mo. Matigas ang ulo. Bigas ang ulo. Yan ay isang pagsamba sa Diyos. Okay, sunod. Levitico 20 verse 6. Levitico 20 verse 6. Levitico. Levitico 20 verse 6. Ito po ang sinasabi. Ang sino man sumasangguni sa mga kumakausap, sa mga espiritu ng mga namatay na, o sa mga manghuhula, ay nasusulangan ko at itiniwala sa sambayanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sama namin ang salita. Pinagpapahula. May babae po ba ang asawa ko? Sa ano? Sa Quiapo. Minsan bata ako, nagtanong ko siya ng titinda ng bandila. Bakit kung may itim, may pula, may pila? Yung itim, pagka may gusto kayo sumpa, ano gagawin ko? Kasi ako ang curious ako. Dalagay ako. Sisidyan ko yan, bibili ko sa akin, sindihan ko tapos, sumpain mo yung tao. Ganun pala yun. Sabi ko, di na ako. Kasi curious ako gusto malaman ba't may mga ganun. Amen. Yan ang mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen. Huwag kayo magpapahulaan. Huwag kayo pupunta sa may namatayan kayong asawa, anak, pupunta kayo sa spirit of spiritista natin. Sa mga spiritista, sasabi, kakausapin mo yung may asawa mo, kaya kapalang mo, may pa kami nakatawag kayamanan eh. Bago kayo naniniwala. Amen? Amen. Yan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Masusulang kayo ng Diyos. Sunod, panghuli. Deuteronomio 18, verse 11. Deuteronomio 18, last. Verse 11. Ito po ang sinasabi. Sino man sa inyo ay huwag magsusulong ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula
Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangunguna. Kaya totoo yung mangunguna. Kahit sa panahon ngayon, huwag kayong pupunta kayo sa Samar, pupunta kayo sa Mindanao. Huwag kayong mamamansin. Diba, bibili kayo ng pagkain. Wala na lasa yung pagkain na ito. Latasunin mo kayo. Latasunin mo kayo doon. Huwag kayong pag nasa malalim ng karga, tuligaran. May mga tumagawa ko doon, mga pitik-pitik. Kaya kami ingat na ingat kami. Sinasabihan kami doon. Sister Tenya, kumakain tayo sa labas. Huwag kayong mamamansin. At mahal ko kayo iingat ng tubig. Bibili na lang kayo ng tubig sa... Mag-iingat po kayo ba? Nakatabi mo sa upang baho mo ba? Ano yung magkakaroon? Hindi mo alam, magano lang ang pupunan mo. Isang topic lang sa'yo. Pasok na ang espiritu din sa'yo. Kaya na agad yan. Nakalaman sabi, na hindi makikita. Nakalimang doktor. Totoo po ang tulad. Pati sa atin yan. Pwede yan. Amen? Okay. Ito pa. Sino? Huwag gagawin ang ginagawa ng mga magkukulang, ng mga mananawas, at ng mga sumasangguni sa mga espiritu na namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino nagpapatawas? Huwag kayo mahiya. Sino nagtatawas? Dahil na kayo delikado. Huwag kayong magtatawas. At kung yung dadali ng anak nyo sa mananawas, ako dinadala ko yung pamangkin ko, yung si Carolina, anak ni Brother Dick. Tingnan nyo, kung gano'ng matigas ang mundo. Ang anak ko, magiging gano'n. Kung makasagot siya, kung makapagsalita. Paano yung nanay nyo mahilig sa albularyo? Sa niya, 13 anos ako, 14, talaga dito. Daling mga anak ko siya, doon, sa mananawas, dadali ko naman sa matanda. Anay, tawasin mo lang to. O, dahil yung mga anak, Carolina, ang radyo. Eh ako, bata ako. Susunod ang matanda. Magpapakulo ng tute sa kawali sa kanong. Pato, ano ba yung kawali niya? Yung tawag mo, palayo. Pagkulo na. Kung pa natin kandila mo, kandila na lang puti. Ayan. Susunod ako sa kusina. Nagkakasal. Sumasampalataya mo. Eh, kabisado ka, bata. Sumasampalataya mo sa Diyos at ang mga pagkariyan sa... Ano mahal ka mo? Yung kumuha ng tubig, tumatakbo sa isang lugar yung kandila. Huwag ka na lang pala magkakas. Ay, nabuo. O, ayan. May mga, nakikita mo ba yan? May mga bago. Palawayan mo kung sino mga bago. Didala ko naman sa iyo ano. Yan ang muna, sabi ko sa mga barkada ko. Dali, 13 anos ako, 14 anos. Dali, magtatawas ako. Marunong ako ng tawas. Kala ko na nakakalayan ako. Gumawa ko ng kalang. May kalang pa na yun. Nakaya ko ang dedo. Tapos ano, di sana nga barkada ko. Maraming barkada. Nakapaligo. O ikaw, anong tatay na mo? Anong iyan? Tatapos. Sige kasi, pangalan ko. Pagkinin mo. Eh, di ako, nagdadala ko. Sumasampalataya ako, patuloy ng tubig. Sa Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat. Abay, mamupos na yung kandila eh. Yung pataki, nandun lang sa mga lugar-lugar. Hindi ko matakbo eh. Nagulat ako kasi kita-kita ko tumatakbo yung mga kandila. Nagsasama sa ako. Hindi ko natakot ako. Huwag na natin ituloy. Sa demonyo yun. Nakakapakita ko na. Nagalawan din ako. At yung buhay ng matanda, mababay po yun ha. Mga matatanda ako sa amin yun. Hindi yung mga sugaron, hindi yung mga nagsisimba. Ha? Pero alam na kabuhay nila, hindi yung iwanan yun. Yung kuko nila, kasi tulong lang, kasi namatay. Yung kuko pa rin na yung nakita yung bato. At ang mga ako niya, wala naging magandang pinatumuhan. Yun ang tinignan ko. Anong reality? Anong po yung mga tao na nakatulong naman sa iba? Nakatulong ha? Bakit hindi ko ang buhay? Bakit ang mga ako naging magulo ang pamumuhay? Bakit? At yun. Kaya yung mga nagtatawas, tanong niyo sarili niyo. Wala nagaganap sa buhay niyo. At kapag hindi kayo tumigil, magkapaapo ang buhay niyo. Hindi magiging maganda ang buhay. Tandaan niyo yun. Meron ako na ng ganun. Tinabi ko yan. Ano sabi sa akin,
ginagawa, pero kung makikita mo ang buhay mo, hindi magaganda, nagyayari sa mga anak mo, tumigil ka, tumahimik siya, umalis. Amen? Sana makuha niyo. Sa isang meaning, Walang sa